Nagpapasalamat po tayo sa butihing Diyos. Tayo ay Kanyang tinipon na naman at tayo'y binigyan niya ng lakas, binigyan tayo ng magandang panahon upang ating maparangalan ang Kanyang bugtong na anak sa Kanyang taguring Jesus Nazareno. Salamat din po sa ating mga government officials, sa lahat po ng ating mga collaborators, at sa inyo pong lahat na walang sawa na pinapadama sa ating mapagmahal na Diyos ang ating pagsasalamat, ang ating pong pagtanaw ng utang na loob. Ano po ang nararamdaman ninyo kapag tinititigan ninyo si Jesus Nazareno? Ano ang nadarama ninyo kapag siya ay inyong nalalapitan? Bakit mayroong lumuluha? Bakit mayroong napapangiti habang ang mga mata na nakatitig sa Kanya ay nagluluningning? Bakit mayroong pagkatapos makalapit sa Kanya ay parang iniakyat na rin sa langit? Ano ang inyong nakita? Ano ang ating naririnig sa Kanya? Ano ang ating nadarama? Siguro po bawat isa ay mayroong natatangi na sagot sa tanong na ito. Siguro sasabihin ng iba, naramdaman ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Siguro yung iba masasabi, nakita ko kung gaano ako dinamayan ni Jesus. Yung iba siguro magsasabi, narinig ko ang kataga na matagal ko nang hinihintay. Kailanman hindi ka mag-iisa. Iba-iba siguro ang ating magiging tugon. Subalit, iisa rin ang patunguhan. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Yan si Poong Jesus Nazareno. Pinasan niya ang ating hirap. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Walang ibang dahilan kundi pag-ibig. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanya. Bawat pamilya ay mahalaga sa Kanya. Kaya kaya niyang pasanin ang lahat para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ano ang ating tugon? Ang tugon natin ay debosyon. Kaya maraming deboto. Pero para sa Poong Nazareno, ang mga deboto, ang tawag kalimitan ay mamamasan. Bakit? Si Jesus na pumasan sa ating buhay, sa ating pagdurusa, ang atin namang tugon, Jesus, papasanin ka rin namin. Ganyan tayo minahal ni Jesus. Ang ating debosyon ay tugon ng pagmamahal. Love for love. Ang bigay na pag-ibig sa atin, walang ibang karapat-dapat na tugon at sukli, kundi pag-ibig. 2 taon po ang nakararaan, baka naalaala ng karamihan. Meron pong balita
na magkakaroon ng kaguluhan, baka raw terrorist attack sa kapistahan ng traslasyon. May nakausap po ako na isang deboto. Tinanong ko po, dahil sa balitang yan, kayo ho ba ay hindi na dadalo? Kayo ho ba ay aatras na? Ang ganda po ng sagot niya. Sabi niya, Bishop, bakit ako aatras? Si Jesus nga, pinasan ang ating hirap hanggang kamatayan. Bakit hindi ko haharapin ang kamatayan para sa Kanya? Yan ang deboto. Naunawaan niya, narinig niya, nadama niya ang pag-ibig. Ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi masusukat. Kaya narito ako. Tutugon ako. Ang ginawa niya para sa akin, hindi ako manghihinayang na gagawin din para sa Kanya. Mga kapatid, sa tema ng ating piyesta sa taong ito, hinahamon po tayo sa taon ng laiko. Ipakita ang pagmamahal kay Jesus na unang nagmahal sa atin sa 3 pamamaraan. Paki-memorize po ito. 3 pamamaraan ng pagpapakita ng pag-ibig kay Jesus na unang nagpasan sa atin dala ng pagmamahal. Una, magdasal. Pakiulit po. Magdasal. Ang pagdarasal ay pagpapakita ng pag-ibig. Tayong mga Pilipino may magandang salita sa pagdarasal. Sinasabi natin, hindi naman ako nakakalimot tumawag sa Diyos. Ang pagdarasal ay ang hindi paglimot. Di ba meron tayong kanta? Maalaala mo kaya? Ang nagdarasal, laging nakakaalaala sa Diyos. At pag naaalaala, kinakausap, pinakikinggan. At ang nakakaalaala sa Diyos, makakaalaala sa kapwa. Kung tunay tayong nagdarasal, kung tunay tayong kaugnay ng Diyos, hindi natin makakalimutan ang kapwa. Mga kapatid, mga kapwa deboto kay Jesus Nazareno, huwag kalilimutan. Kasi malimit nakakalimutan na. Ang mga kapatid natin sa Tagum, Davao, na sinalanta ng bagyong Pablo. Marami sa kanila hindi pa nakakaahon, nakalimutan na yata. Huwag kalilimutan din ang mga kapatid natin sa Nueva Ecija. Karamihan ay magsasaka na dahil sa bagyong Santi ay nasira ang kabuhayan at ang mga pananim. Nakalimutan na yata. Parang unti-unti na rin nakakalimutan ang mga kapatid sa Zamboanga. Baka unti-unti na rin malimutan ng Bohol at hanggang kailan kaya maaalaala ang mga kapatid na nasa lanta ng Yolanda. Hindi nakakalimot sa Diyos, hindi makakalimot sa kapwa. Kasi ganun ang Diyos sa atin eh. Hindi tayo kinakalimutan. Kaya ang tugon natin sa Kanya, hindi kita malimot. At kapag laging tumatawag sa Diyos, lagi ring maaalaala ang kapwa. Ano po ang una?
na pagpapakita ng debosyon, pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, pagdarasal. Pakiulit po. Pagdarasal. Ang ikalawa, pagsunod sa Kanya. Ano po yung pangalawa? Pagsunod. Ang pagsunod, hindi lamang po yung dumalakad ako sa likuran niya. Ang pagsunod ay ibig sabihin, dahil ako'y nagdarasal, dahil hindi ako nakakalimot sa Kanya, dahil Siya ay nasa aking puso, ang Kanyang aral, ang Kanyang halimbawa, ang nagiging pamantayan ng aking buhay. Hindi po pwede na susunod ako kay Kristo, pero ang laging laman ng isip ko ay kwarta. Hindi po pwede na sasabihin ko, susunod ako kay Kristo, pero kaya kong dayain at pagsamantalahan ang aking kapwa. Ang tunay na nag-iisip lagi kay Jesus, hindi gagawa ng mga bagay na taliwas kay Jesus. Ang pagdarasal, nagbubunga ng pagsunod kay Jesus. Kaya mga kaibigan, araw din ito ng pagtanong sa sarili, ako ba ay tunay na sumusunod? Ako ba ay napapalapit kay Jesus? At ang Kanyang mga habilin ay aking sinusundan. Pagdarasal, pagsunod. Pakiulit po yung dalawa. Pagdarasal, pagsunod. At ikatlo, pagsaksi. Pakiulit po. Yan. Pag sinabi pong saksi, ibig sabihin, pagpatotoo. Ipahahayag ko sa kapwa sa pamamagitan ng aking salita, ng aking gawa, na totoo si Jesus, na Siya ay buhay. Makita sana sa aking ugali, makita sa aking pagkatao, sa aking ugnayan, na talagang nagdarasal ako, na talagang hindi ako nakakalimot kay Jesus, na Siya talaga ang sinusundan ko. Makikita sana sa aking buhay na ang katotohanan na aking sinusundan ay si Jesus. Hindi po yung, sabi nga nila, yung sinasabi ng labi ay kinakabig naman ng puso. Hindi po. Talagang ipakita na si Jesus ay buhay, lalo na sa ating pag-iibigan. Mga kapatid, huwag tayong mahihiya. Ipayag sa mundo, mahal ako, Jesus, mahal ko si Jesus. Huwag kayong mahihiya. Nakakapagtaka nga yung mga dapat ikahiya, hindi na ikinahihiya. Yung pagnanakaw, hindi na nga ikinahihiya. Dapat yun ang ikahiya. Yung corruption, nakahiya. Sinasabotahe ang mikropono. Sino yan? Uulitin ko yan. Yung mga nakakahiya, hindi na ikinahihiya. Pagnanakaw, corruption, hindi na ikinahihiya. Nasa front page pa nga. Huwag ikahihiya si Jesus. Mahal tayo ni Jesus, mahal ko si Jesus. Yung tatlo po, pagdarasal, pagsunod, pagsaksi.
Pakiulit po natin yung tatlo. Pagdarasal, pagsunod, pagsaksi. Inaanyayahan ko po kayo na tumahimik sandali. Damhin natin ang malalim na pag-ibig ni Jesus sa atin. At tayo po ay tumugon, mangako, magdarasal, susunod sa Kanya, sasaksi sa Kanya.